Sino mag-aakala na mas efficient pala na 3-point shooter si Steve Kerr kumpara kay Stephen Curry? Well, dahil sa kanyang galing ay ultimo si Michael Jordan ay nagtiwala sa kanya. Tumatak kasi ang kanyang ginawa noong 1997 NBA Finals. Isang clutch jump shot ang kanyang ginawa matapos maipasa ni Jordan ang bola. Crucial play pa yon mga repa. Siyang tunay na hindi talaga nagkamali si MJ na magtiwala sa kanya kung kaya't nasungkit nila ang kampyonato. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Steve Kerr at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Bata pa lamang si Steve Kerr ay nahilig na siya sa basketball. Sa katunayan ay bago siya pumasok sa NBA ay marami na itong ginawa na talaga namang nagpaugong sa kanyang pangalan. Isa sa dahilan nito ay ang kanyang 3 points accuracy. Kaya naman noong 1986 ay napili siya na maglaro sa Team USA sa FIBA World Championship. Well, nasungkit nila ang gintong medalya at siya mga repa ang 4th leading scorer para sa kupunan behind David Robinson, Charles Smith at Kenny the Jet Smith. Dahil sa kanyang pinamalas na galing ay napukaw niya ang atensyon ng karamihan lalo na ang mga NBA scouts. Kaya naman ang dumating ang 1988 NBA draft ay pinili siya sa second round bilang 50th overall pick ng Phoenix Suns. Sa kanyang rookie season ay naging limitado lamang ang kanyang minuto. Bukod kaya sa bago pa siya sa liga ay maganda din kasi ang takbo ng opensa at depensa ng Phoenix Suns. Kaya naman nabangko lamang siya dito. Sa katunayan ay 54 total points lamang ang kanyang nagawa sa buong season. Ganun pa man ay may puso talaga sa basketball si Steve Kerr at nakikita naman ito ng Cleveland Cavaliers. Kaya naman noong sumunod na season 1989 to 1990 ay nalipat na siya sa Cavs. Well, matapos siyang matrade mga repa ay hindi niya na pinalagpas pa ang pagkakataon. Bagamat napunta siya sa second unit ay pinatunayan niya sa karamihan na isa siya sa dapat katakutan sa 3-point area. Napatunayan naman niya ito dahil pinangunahan niya ang buong liga sa 3 points percentage. Umakit kasi sa 51% ang kanyang 3 points accuracy sa kanyang unang taon sa kupunan. Well, sumatotal 3 season din siyang namalagi sa Cleveland at ang kanyang 47% sa 3-point line ay nananatili pa ding record para sa Cavs. Bagamat maganda ang kanyang ipinakita sa team ay na-trade siya noong December 1992 sa Orlando Magic. Nakasama niya dito ang rookie na si Shaq pero isang season lamang siyang namalagi dito dahil pagdating ng 1993 off-season ay pumirma naman siya sa Chicago Bulls. Bagamat mababa ang kanyang sahod mga repa ay naging malaking tulong pa din sa kanyang legasiya na maging parte siya ng Chicago Bulls. Nakasama niya dito sila Michael Jordan, Scottie Pippen at Dennis Rodman. Dagdag mo pa na nandun din si Phil Jackson na isa sa pinakamalupit na coach sa kasaysayan. Sa 5 taon niyang serbisyo sa kupunan ay pinatunayan niya sa karamihan na isa siya sa pinakamatatag na role player sa NBA at isa ding 3-point assassin na maaasahan mo sa mga crucial games. Mantakin nyo, 378 consecutive games siyang naglalaro para sa Bulls at bukod dyan ay meron din siyang nagawang NBA record. Noong 1994 to 1995 season ay nakapag-set siya ng record dahil siya lang naman ang kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng over 50% from the field at 50% din sa tres mga repa. Sa kabila ng kanyang magandang ipinakita at pagbabalik din ni Michael Jordan sa liga ay kinapos pa din sila at natalo noong 1995 playoffs sa Orlando Magic sa second round. Dahil sa pangyayaring yun ay talaga namang naging gasolina ito ng kupunan, especially ni Michael Jordan. Kaya naman halos buong summer na nagtraining si MJ at pagbalik niya noong September 1995 para sa training camp ng Bulls ay bukod sa maganda ang kanyang shape ay gusto niya din na kung ano ang kanyang ginagawang training ay dapat din itong tapatan o higitan pa ng kanyang mga kakampi. Wika nga ni Steve Kerr mga repa ay anime merong gera sa araw-araw na practice at training camp nila. So every day at training camp was just a war. Every day was a battle. And he talked a lot of shit. Bagamat maliit si Steve Kerr kumpara kay Michael Jordan ay merong pagkakataon sa training camp na pinili ni Phil Jackson na bantayan ni Steve Kerr si Jordan at sa kailang paghaharap ay nagkaroon agad ng tensyon dahil sa pantatrash talk ni MJ. Hindi naman nagpahuli at pumalag naman si Steve Kerr. Sa katunayan ay umabot pa sa punto na nagkapisikalan at tinamaan ni Steve Kerr sa dibdib si Michael Jordan dahilan kung bakit sinuntok siya ni MJ. Well, matapos ang gulo sa pagitan ng dalawang player na ito ay kalaunan ay nagkapatawaran din naman si Jordan at Steve Kerr. Humingi ng paumanhin si Jordan at malugod naman itong tinanggap ni Steve Kerr. Kaya naman dahil doon ay nakuha na ni Steve Kerr mga repa ang respeto at tiwala ni Michael Jordan. He earned my respect, because he wasn't willing to back down to be a pawn in this whole process.
Kaya naman nang dumating ang 1995 to 1996 season ay animoy nag-click lalo ang chemistry ng Bulls. Dahil sa talino ni Phil Jackson, lalim ng kailang bench, depensa ni Dennis Rodman, pagiging all-around player ni Scottie Pippen at opensa at mentality ni Jordan ay pinagharian talaga nila ang liga. Nagawa nila ang 72-10 na record at 15-3 naman para sa playoffs dahilan kung bakit nakuha nila ang kampyonato. Well, malaki talaga ang naging impact ni Steve Kerr para sa kailang run patungo sa kampyonato. Bagamat 22 minutes lamang siya naglaro at nag-average lamang ng 8.4 points at 2.3 assists, ay hindi naman matatawaran ng kanyang efficiency sa laro. While Steve shot 50% from the field, 51% sa tres, at 93% naman sa free throw. Dahilan kung bakit siya ang natatanging player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng 50-50-90 sa loob ng isang season. 1996 to 1997 naman mga repa ay patuloy na rumagasa ang mabisang opensa ni Steve Kerr. Sa katunayan ay nadala niya ang kanyang galing sa 1997 All-Star Weekend dahil siya ang nagkampiyon sa 3-point contest. Bukod sa kanyang mga achievements mga repa ay patuloy ding nadomina ng Chicago Bulls ang liga. Sa katunayan ay 2 beses lamang silang natalo sa Eastern Conference at nakapasok muli sa NBA Finals na kung saan nakabangga nila dito ang Utah Jazz. At dito natin natunghayan ang most iconic moment ni Steve Kerr. Nasa bench pa lamang sila ay kinakausap na siya ni Jordan at sinabi na maghanda na dahil sa kanya na ipagkakatiwala ang huling opensa. Well, hindi naman nabigo si Jordan at dahil sa kanyang clutch jump shot ay nakuha nila ang 2-peat. 1998 naman mga repa, the last dance para sa Bulls, ay hindi na ito napigilan pa at nakuha na nila ang 3-peat o 3 magkakasunod na kampyonato. Sa kanyang pamamalagi sa Bulls mga repa ay umakyat sa 63% ang kanyang true shooting percentage na kung saan mas mataas pa ng 5% kay Michael Jordan. Well, matapos nilang makuha ang kampyonato ay nagkahiwa-hiwalay na ang core ng Bulls. Si Steve Kerr naman mga repa ay napunta sa San Antonio Spurs sa ilalim ng pamumuno ni Coach Greg Popovich. And guess what mga repa? Dahil sa solidong team at magandang sistema ng Spurs ay nakuha nila ang kampyonato noong 1999. Dahilan kung bakit nakumpleto na ni Steve Kerr ang 4-peat o 4 na magkakasunod na kampyonato. Well, nagstay pa siya mga repa sa Spurs ng 2 season at na-trade naman sa Portland Trail Blazers noong July 24, 2001. Isang season lamang siya na malagi dito at pumapasok na talaga sa isip niyang magretiro. Pero nang muli silang magkausap ni Coach Greg Popovich ay muli siyang bumalik sa Spurs noong 2002. Well, masasabing sulit talaga ang pagkumbinsi ni Coach Greg Popovich kay Steve Kerr dahil noong 2003 Western Conference Finals kontra Dallas Mavericks Game 6 ay buong game na literal na walang nagawang puntos sila Tony Parker at Bruce Bowen. 0 points talaga mga repa. Kaya naman ang ginawa ni Coach Greg ay hinugot niya sa bench itong si Steve Kerr at pinaglaro sa second half. At animoy siya mga repa ang naging sandalan para sa kailang opensa. Nagpakawala siya ng 4 na tres at nakakuha din ng 2 rebounds at 3 assists sa loob ng 13 minutes niyang paglalaro. Dahilan kung bakit nakabalik sila sa game na naging dahilan kung bakit natalo nila ang Dallas Mavericks at muling nakapasok sa NBA Finals. Well, matapos sila makapasok sa NBA Finals ay hindi na sila napigilan pa ng Nets at nakuha na nila ang kampyonato. Nagretiro si Steve Kerr mga repa na merong 5 singsing at meron din siyang NBA record sa 3 points percentage na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din natitibag ni numan. 2014 naman mga repa nang maging head coach siya ng Golden State Warriors at animoy na-absorb niya lahat ng skill, mentality at talino ng kanyang mga dating head coach. Well, siya ay 4-time champion bilang coach at naging coach of the year din noong 2016. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Steve Kerr?